Hello, magandang gabi. Since usapang duwende tayo, no? Usapang duwende. So, ito, sa misteryo, reakan nga natin ito. Tinry ko yung may nag-suggest sa akin ng video ng nginig. Wala akong magandang episode na makita. Ang hahaba pa ng video ng nginig eh. Kasi may mga ano pa siya. May mga yung parang drama. I mean, anong tawag doon? Parang may dramatization pa siya na sobrang haba. Then, tinry ko na may Verum S. Parang outdated na yung sa Verum S. Ito medyo okay pang anuhin to eh, ng misteryo eh. Pero keep suggesting videos, no? Ah, ano, na reka natin. So ito naman, may kinalaman ito sa duwende. Duwende daw yung naging cause ng pagkakasakit. So play natin to mga kababayan ko. Mag-iisang linggo nang nakaburol ang bangkay ni Ginang Teresita Bautista. Noong nakaraang 13 ng Pebrero pa kasi siya binawian ng buhay. Pero hanggang sa mga oras na ito, isang malaking palaisipan pa rin daw para sa naulilang si Mang Benji ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ilang araw bago bawian ng buhay, ganito ang itsura ni Ginang Teresita. Ano yung nasa mukha niya? Ba't Isang ganun? misteryosong sakit ang dumapo kay Teresita na naging sanhi ng pangingitim at pangangapal ng kanyang balat mula sa kanyang muka hanggang sa buong katawan. Sila raw ay pwede maging mga kaibigan. Ngunit pwede rin maging kalaban. So dahil kakaiba yung sakit, duwende na yon. Kasi mga kababayan ko minsan may mga sakit na no. May mga sakit na parang hindi normal sa atin. Tapos bibigyan na lang ng explanation na ito ay gawa ng duwende, gawa ng ano. Parang yung 'di ba minsan pag may pinanganak na may kapansanan na deformed, sasabihin ipinaglihi sa ganito, ipinaglihi sa ganyan. When nanay ko naniniwala sa ganun Take note ha, nasa medical field ang parents ko, pero naniniwala sila sa ganun. Pero nung nag-aral ako sa medical field, walang scientific basis 'yon. 'Di ba? Siguro pwede, let's say halimbawa, pero iba-iba to ha. Ang kaso kasi nito, naging ganun na itsura. Ang tinutukoy ko lang yung mga pinanganak na iba ang itsura, yung let's say dalawa lang ang daliri na sinasabi pinaglihi daw sa alimango. Walang scientific basis 'yon. Yung mga ganon. Pero ang pinaka-close na explanation doon, pwede kasing mangyari, stress yung nanay habang nagbubuntis or careless siya, no? Pwedeng, what do I mean careless? Siguro nagtitake ng drugs, umiinom, yung mga bawal na gawin ng buntis, or inattempt ipalaglag yung bata, kaya pagka labas ng bata may kapansanan, di ba? Yun ang mga, yun ang mga dahilan. Pero yung ganito, yung biglang nagkasakit ng, kasi hindi normal yung sakit niya eh. Let's say halimbawa kung yan ay nagkaroon ng tuberculosis. Common naman ang tuberculosis. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil sa inkanto nagkaroon siya ng tuberculosis, di ba? Pero alam niyo yung 3-man, ito nagkaroon din ng ganito sa Pilipinas before eh. Pinagbintangan na naman yung inkanto ang dahilan, pero ito ay parang warts ito eh. 3-man. Ayan yung parang ganyan. Yung nagkakaganyan yung katawan. Alam ko sa Pilipinas nagkaroon kaso. Condition yan. 'Di ba? Condition yan. Ang ginagawa kasi diyan, kahit natanggalin mo yung mga, hindi ko alam kung ano ba yan, parang kulugo yan eh. Pag tinanggal mo yun, tutubo pa rin yan. Yang ganyan. Kaya hindi yan dulot ng engkanto. Pero pagka halimbawa sa atin nangyari yan, syempre minsan dahil unusual sa atin yung itsura, 'di ba? I-contribute na sa mga engkanto yung 'di ba? Ganyan tayo mga Pilipino eh.
Ngayon tingnan natin, I'm so sure sa dulo nito may explanation yung expert, 'di ba? Posible raw magdala ng swerte at pwede rin maghigante. Tabi-tabi po, pero may nuno nga ba sa punso? O sila ba'y mga karakter lamang na nabubuhay dahil sa mga kwento? Ako po si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Forward natin intro ah. Magandang umaga po, Ryan Eigenman po. Yung sakit niya po, kailan lang nag-umpisa? Last November na po. November. So, 4 na buwan. 4 Ano yung mga months. sintomas? Marami mga ganyan kalaki. Di ba, mga almost siguro mga 15 pieces na yung bilog na gano'n na dikit-dikit yun. Para bang utak ng tao. Agad daw silang kumonsulta sa doktor para malaman 'Di ba cancer 'yon? kung ano kaya ang mga bukol na tumubo sa katawan ng kanyang asawa. Chinek up ng doktor. So, wala naman makita doon sa laboratory, sa ihi, sa dugo. Oo, kasi parang may specific na ano yan eh. May specific na test para dyan eh. Pagka, parang ganito yan, men, ano. Bibigyan ko ng example. Kasi baka ang akala kasi nila, saan tayo, once lang siguro pumunta sa doktor yan. 'Di ba? Pag once ka pumunta sa doktor, hindi naman agad-agad madidetermine yung sakit mo. Parang ganito yan, yung katulad nung cancer, ano, mga kababayan ko. Ang cancer naman, hindi naman nadidetect sa urinalysis yan eh. Sa blood pressure, sa FBS. Usually kasi, yun kasi ang unang pinapatest sa'yo ng doktor. Yung blood chemistry. Hindi naman masyado madidetect yan sa mga ganon pag may cancer ka. 'Di ba? May specific test yan. Kapag ka normal ka naman lahat do sa ano mo, kailangan, ano, yung kilala nyo si Eman ni Medes na YouTuber, nung unang test niya, wala naman na-detect sa kanya eh. Akala nila kasi, yung lagnat ni Eman, eh, ano lang, parang, ano lang siya, lagnat dahil, di ba uso yung COVID noon time kay Eman ni Medes, di ba? Then, nung nag-test pa ulit na-confirm na, ano, may leukemia pala siya. Hindi ano yon, hindi kasi mga kababayan ko, pag magpapa-check up kayo, hindi yung isang puntahan lang. Siyempre, ang unang punta nyo doon, yung mga usual na ipapa-check sa inyo, kailangan mo na ma-establish kasi ng doktor na normal lahat ng blood chemistry mo eh. Then, yung urinalysis mo, normal. Hindi naman agad-agad madidetect yan. Yung sakit mo na yan. Katulad ng halimbawa, kung ikaw ay meron kang ubo, ano, sa blood test, hindi naman makikita yun eh. Sa urinalysis, hindi naman makita yun eh. Kailangan magpa-x-ray ka doon. Baka mamaya may pneumonia ka. Eh, paano kung yung x-ray na yun ay sa to follow pa gagawin sa'yo? Diba? Eh, paano kung tumigil ka na agad sa pagpapa-check up? Mapapabayaan mo yung, ano mo, yung pneumonia mo. Pwede mo ikamatay yun. Diba? Ilang linggo raw matapos magpatingin sa doktor, nagsimula raw mamula ang balat ni Aling Teresita. Pamumula, baka mamaya, nagsasuffer ng anaphylactic shock yan, Nax. Natatandaan ko pa. Allergy po kasi yon, di ba? May ano ako, may credential ako na hindi naman mag-diagnose, ano, magbigay ng theory kung ano yung sakit. Kasi ang background ko po, naging nurse po ako. 1.5 year yata. Kasi hindi ko natagalan. Ayoko kasi na may mga dugo-dugo eh. Pero nag-pharmacy ako ng 5 years. 'Di ba? May sarili po kasi kami, hindi pala ako, kami ng family ko na pharmacy sa province. Kaya yung mga sakit na ganyan, medyo hindi naman ako expert, pero medyo familiar ako. 'Di ba? Kasi usually yung mga gamot na inaano diyan, katulad ng mga diphenhydramine, 'di ba? Ano pa ba yung ano diyan, yung loratadine. Yan yung mga gamot sa ano eh,
Pagka yung namumula na yan, sign ng anaphylactic shock yan. 'Di ba? Pagka pinabayaan kasi ang anaphylactic shock, kasi inflammation yun eh. Pagka na-expose ka sa allergen, pwede mo ikamatay yun eh, lalo na pagka yung ang naapektuhan ay yung breathing mo. 'Di ba? Kaya minsan pag nagsasuffer ng allergy, minsan, alam niyo yung tracheotomy, yung binubutasan na dito para makahinga. Kasi nga tawag dito, hindi na siya makahinga eh. May nangyayaring ganon. Huwag na pabaya, pwede mo ikamatay yun. Oo, Makati. Talagang. Pagka sumumpong ng kati yun, hindi makakatulong magdamag yun. Kamot ng kamot yun. Parang allergic reaction. Dahil sa kakulangan ng pera para sa Ito ang problem eh, no? karagdagang lab tests, Ayun, di ba? Nakita na natin yung problem. Dahil sa kakulangan ng pera, hindi na siya nagpa-lab test pa. Kadalasan kasi yan yung unang ginagawa ng mga kababayan natin. Magpa-doktor muna. Akala nila kasi unang sabak mo sa doktor, alam na agad ng doktor yung problem sa'yo. Hindi po. Step by step yan. Hanggang makita ng doktor kung ano yung problema sa'yo. Minsan nga, umaabot pa ng ng 5 balikan yan eh. Para malaman kung ano talaga ang sakit sa'yo eh. 'Di ba? Katulad si Doc Willie Ong, for example. 'Di ba? Hindi nila makita yung ni Doc Willie Ong, yung problem sa kanya noon. Huling-huli na lang talaga nung nakita na nila yung ni Doc Willie Ong, yung cancer ni Doc Willie Ong. May mga ganun po kasing senaryo. 'Di ba? Kaya sana maintindihan nyo, hindi porkit nakapunta ka na ng doktor once or twice, wala nang findings ang doktor. 'Di ba? Dahil sa kakulangan ng pera para sa karagdagang lab tests, nagpasya na lamang ang mag-asawa na humingi ng tulong sa albularyo. Yung pinatawas ko sa mga... Bagay, hindi ko rin naman masisi yung mga kababayan natin, lalo na pag wala ka talagang pera. Yan talagang kakapitin mo eh. 'Di ba? Magsisenter ka, ang susungit ng mga taga-center. Nasaksihan ko yan. Nung nag-community nurse ako, sobrang susungit ng mga yung parang halos sigawan na yung mga doon. Kaya hindi mo rin masisi yung tao na na mawala ng gana pumunta sa health center sa barangay. Na kung tutusin dapat magagalang yung mga yan eh. Minsan kasi sila pa yung entitled dun eh. Kaya minsan alam nyo, mga kababayan ko, yung mga pumapasok sa pag-nurse or sa pagiging doktor, kung ang motivation nyo lang yung pera or para maging sikat ka lang, halimbawa, kukuha ka ng doktor, yung para maipagmalaki ka lang ng pamilya mo, baka mag-isip ka na lang ng ibang karir kasi mahirap talaga yung larangan na yan. Ito mga kababayan ko, mag-usap tayo. Minsan kasi, alam mo, nabubwisit ako dun sa mga yung sa mga post na yung magpo-post sa social media, yung mga nurse. Actually, mga nurse lang ang gumagawa yata nito eh. Hindi yung mga doktor. Yung mga nurse yung magpo-post dito, yung puyat kami, hindi nyo naiintindihan yung pagod namin. Unang-una, bago ka sumabak sa pag-nurse dapat, i-research mo muna yan. At anong status ng healthcare natin sa bansa natin. Alam mo kasi na madugo dito. Panahon namin noon, 100 patient is to 1. Ang alam mo na yung tapos bigla magrereklamo ka sa social media na kesyo, puyat ka, 'di ba? Ganito, ganyan. Di sana hindi ka na lang nag-nurse. 'Di ba? Sana ibang career yung 'Di ba? Yes, naiintindihan kong pagod pero ginusto mo 'yan eh. Parang mga kapatid nating sundalo, 'di ba? Yung mga kapatid nating sundalo, sinasabak pa sa patayan 'yon, pero hindi nagrereklamo 'yon. 'Di ba? Yung career nila talagang pag sumuong sila sa gera, hindi nila alam kung makakauwi sila sa pamilya nila. Pero wala ka makikita na nagpo-post na sundalo na andito kami, patayan na naman. Hindi nyo naiintindihan ang trabaho namin, di ba?
Yun lang. Isang 1 point lang ng na talaga naging proud ako sa mga healthcare worker natin yung panahon ng COVID. Yung mga frontliner. Pero ang mga nag-post kasi noon, yung mga nag-admire sa kanilang tao, hindi sila. Di ba? Kaya minsan, kaya nga ako hindi ko tinuloy yan eh. Kasi hindi ko kaya talaga eh. Yung pagpuyat, walang problema sa akin yun eh. Pero yung makikita mo yung sugat ng tao, takot ako sa dugo eh. Hindi ko talaga yun. Nung medyo kinakaya-kaya ko pa, yung mga unang na. Pero, wala eh, hindi talaga eh. Kaya iniwan ko yung profession na yon. Hindi talaga ako kumbaga, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi para sa akin yung profession na yan. Nagkamali ako na yun yung kinuha ko. Kaya kayo, kung kayo, wag nyong, pag magka-college kayo, ang kunin nyo yung talagang gusto nyo. Yung talagang gusto nyo. Huwag nyong iisipin na, baka mamaya pag ito yung kinuha ko, wala akong pera dito eh. Huwag nyong gawing motivation ng pera. To follow na yan. 'Di ba? Yung sinasabi nila, walang pera daw sa fine arts. Kung yun ang gusto mo eh. 'Di ba? Kung yun ang gusto mo, doon ka magiging successful. Doon ka gagawa ng pera. To follow na lang yung pera na yan. Kasi pagka ginagawa mo yung gusto mo, hindi ka napapagod eh. 'Di ba mga kababayan ko? Lalo na yung mga nag-aaral pa dyan. Or subukan mong papasok sa school yan, tatamad-tamad yan, 'di ba? Pupuyat-puyat pa yan. Pero subukan mo na walang pasok at bagyo. Malalakas pa yung mga dahil makakapaglaro sila ng PlayStation. Dahil yun kasi ang gusto nyo eh. Hindi kayo napapagod pagka ganon. Kaya ang kukunin nyo yung gusto nyo. Kung halimbawa, mahilig kayo sa pets, mag-veterinary kayo. 'Di ba? Mahilig kayo sa mag-drawing, kung ano yung kunin nyo. Yun ang gusto nyo. 'Di ba? Yan din kasi ang hindi naiintindihan din ng mga magulang. Ang inisip ng magulang, pinapanguna, wala kasing marami nang napatunayan na mas nagiging successful yung anak nyo pagka sinuportahan nyo kung ano yung gusto. 'Di ba? Kung ang gusto ay yung cooking, yung pagluluto, yun, wala kasi tayong magagawa dun eh. 'Di ba? Kusa kasing malalaman ng bata kung ano yung gusto niya. Parang punong-puno ako ng bitterness eh. Hindi, to be fair naman, kasalanan ko din. Naginusto ko din kasi alam niyo yung reason. Unang-una kasi, yung school, yung Fatima kasi, malapit kasi sa amin. Hindi na ako mahihirapan maglakad-lakad. 'Di ba? Tsaka yung mga ibang bagay pa, 'di ba? Pero hindi ko talaga gusto yun. Ang gusto ko talaga dati, regarding sa computer eh. Tsaka sa, yung advertising, mga ganon na, anyway, pagpatuloy na nga natin to. Hindi ko. So nakita, hindi lang pala gawa ng tao at nakasunog daw siya ng duwende. Ayo nga, korting tao. Hapon, yung misis ko na yan, nagsunog ng dahon ng mangga. Nagkataon yung duwending itim na andun, na namamahinga. Kaya nasilaban. Isang linggo ko lang pinaliguan ng mga herbal, mga dahon-dahon. Kaya di ba? Mas madali kasi maniwala diyan kasi nakukuha mo na yung sagot agad. Ay duwende pala yung yung naging cause noon, 'di ba? Duwende kasi yung naging cause noon. Unlike pagka nandiyan sa ospital tayo, magpapatingin tayo, ang dami pa kasing kailangan gawin. Ang dami pa kasing kailangan gastusin bago mo malaman kung ano yung sakit mo. Diyan sa albularyo, putya, patak-patak lang ng kandila, alam mo na agad na duwende. Tsaka isa pa, kung na-determine ng albularyo na yan ay duwende ang may niyan, bakit hindi niya nagawa ng paraan? Di ba? Biglang nangitim lahat yan. Ano istorya niya. Lumala. Ayan.
Wala naman na makanunas doon sa pangingitim na yun. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko na. Tingnan natin yung findings ng doktor. Hanggang sa nangyari ang kinakatakutan ni Mang Benji. Yung bandang alas 2 na madaling araw, Saturday na, ginising ako niyan. Kinabit ako, papakanya, iihi ako. Yung angal ko lang ng ulo niyan ganun, para umupo sa higaan, umago ko na. Stroke Binaba na ko yun. ngayon na. Ganyan din ang tatay ko nun eh. Talaga. Ganyan din ang tatay ko nun eh. Naalala ko na naman tuloy. Doon sa Valenzuela kasi, parang nag-i-snore. Minsan kasi, ang tatay ko kasi, medyo maloko yon, nanluloko yon. Akala ko prank niya lang. Ginigising ko nag-i-snore, hindi na siya nagising. Hanggang sa dinala na namin sa hospital. Kung makikita niyo yung old picture niya, kung ikukumpara ko with this, parang yung buong mukha niya namaga talaga, na nag-iba ng kulay. Nagkulay puno ng mangga. Everything is namamaga. Pisngi, labi, baba, ilong. Feeling ko allergic reaction yan eh. Baka may tinitake na gamot yan na allergic siya. Baka doon sa... ewan ko, may maintenance ba na ano? Yung mga nasa medical field dyan, may maintenance ba na pwede mag-cause ng ano, ng allergy? Sa antibiotics alam ko. Amoxicillin kasi pagka nakaramdam ka ng allergy ka sa amoxicillin, ang substitute ay ampicillin. 'Di ba? Kaya minsan may mga, alam mo yung skin test. Dito, pagka tuturukan ka ng antibiotic, tetestingin muna kung allergic ka dun sa ano na yon, sa gamot na yun, bago iturok sa'yo. Mata, noo, lahat. Baka nag-self-medicate yan, men. Inilapit namin ang kaso ni Teresita sa paranormal expert na si Anthony Vivero. Maging siya ay naniniwala na gawa nga ito ng duwende. Ay, oo nga, grabe. Nakita niyo yung itsura? Maging siya ay naniniwala na gawa nga ito ng duwende. Ayan, no? Ito ang itsura ni ate. Oo nga, no? Pero base dun sa mga signs and symptoms, ang ano ko dyan, allergic reaction eh. Ang bet ko. Or kung ano man yan, tingnan natin, baka sasabihin baka may aanoin silang doktor bandang huli. Tingnan natin. Sa sense ko, maaaring duwende nga. Kasi sa makikita sa mga ginawang paglalaro o parusa, no? Dalawa kasi yan, either nilaro o pinarusahan talagang husto hanggang maghirap at tuluyang mamatay. Kinabahan tuloy ako. Uy, Linyo, sorry. So, maaaring may katotohanan ng claim dyan. Maaari pa, no? Dagdag pa niya, bagamat sumakabilang buhay na, nangangailangan pa rin daw ng tulong ni Teresita. Oh, yun ang napakiramdam ko, no, na trap. Kaya nga sa unang tingin mo Kung makailangan pa ng tulong, parang opportunity na naman sa espiritista yun eh, no? gusto mong tulungan na kaagad. Kung di siya makaka-move over, magiging isang kaluluwa siyang ligaw, no, na pwedeng manggulo rin. At the same time is matatawag natin na makaka-disgrasya pa rin sa mga tao na hindi nakakaalam. Baka ang mangyari is magiganti siya. Kaya naman minabuti niyang gawin ng isang ritual para tuluyang mapalaya ang di umano'y nagdurusa pang kaluluwa ni Teresita. At humingi kami ng paumanhin o patawad kung anumang pagkukulang at pagkakamali na gawa. Ang orasyon at alay na dugong ito raw ang kailangan para matahimik na ang kaluluwa ni Teresita. Kaninong dugo yun? Bisperas ng araw ng mga puso na maalam sa kanyang mga mahal sa buhay si Teresita, ang mga tinuturong salarin, ang mga duwending itim na kanyang di sinasadyang nasunog. Ayon sa paranormal expert na si Anthony Vivero, bagamat may mga kamalasang natitikman ang ilan dahil sa mga duwende, hindi raw totoo na masasama sila. Ayon sa paniniwala ko sa nakita ko, dalawa lang klase ng duwende.
Isang mabait at isang mainitin ng ulo. Agree yung mabait, kadalasan, Moody? kahit masaktan, lumalayo lang. Pero may mga mainit ang ulo. Yung wala ka lang respeto, bubueltahan at Eh, bubueltahan. ano yung may mga kulay-kulay? So, ibig sabihin ni Kuya, walang kulay-kulay yung duwende. Tama? Ano lang talaga, yung parang mabait at mainitin ang ulo, yun lang. Tangkat. Dahil espiritu ng kalikasan ng mga duwende, may mga tao lang na tulad ni Anthony ang may kakayahang makakita sa kanila. May facial expression sila na masayahin, na parang mga bata. Minsan na pagkakamalan itong mga bata, lalo na pag malayo ang ito nakikita, pero may kakaiba dahil ang mga damit nila kadalasan ay makikintab. Dapat daw nating maintindihan na ang mga masamang nangyayari na di umano'y dulot ng duwende ay dahil na rin sa ating kagagawan. That's why kung mayroong Pero wala bang pag-intindi ang duwende na kaya let's say hindi naman sinasadya iyon yung ginawa at maapektuhan ba sila dahil katulad nun naapoyan sila? Pwede ba silang gapiin yung sa physical na apoy? Yung sa mga nakakaalam dyan magtulungan tayo ng knowledge, no? Yung ano, 'di ba, ang sabi kasi naapektuhan kasi yung mga duwende dahil do sa pagsunog, tama? So meaning, kaya ba silang masaktan no nung apoy? Elemental sila. Ano nga, dahil kung ganon, pwede mo silang labanan gamit ang apoy kung na ano sila. Hindi ko makuha eh. Tapos minsan I don't know. Paki-explain sa akin kasi parang nainitan daw yung duwende, parang gano'n ang sira na ginagawa ng mga tao sa kalikasan, katulad ng mga nangyayari sa nakikita natin sa paligid. Dito nagkakaroon ng pagganti o pananakit ng mga duwende, which is nagkakaroon ng negative, no, na pagkakaintindi o takot sa mga tao at hindi maunawaan kung anong dahilan kung bakit nagagalit ang mga elementong ito. Pero mga duwende nga kaya ang dapat sisihin sa kinasapitan ni Ginang Teresita? Noon nagpasya si Mang Benji na patingnan sa doktor ang sakit ng asawa, sumailalim daw si Ginang Teresita sa iba't ibang laboratory tests. Ano yung mga test na ginawa? Tinignan nga nila, tinignan yung dugo, bihi, dumi, tapos tinignan yung puso, lahat yung laman loob kung may side Hindi. Kung tinignan lahat siguro in-stethoscope lang. 'Di ba? effect na Dapat doktor yung nagsasalita kung ano yung ginawa. Siyempre baka mamaya kasi doon sa ginawa sa asawa niya, akala niya inano na lahat, tinignan na lahat. Limitado pa rin 'yon. Kuando sa bukol. So, ayun ang lahat ng findings ng doktor, laboratory, wala namang makita. 'Di ba? Yan ang kadalasan eh. Ang na-mention mo kasi before, hindi ka na bumalik. Huwag mo sasabing walang nakita. Hindi ka lang talaga bumalik. Anong timestamp nito? 8:32 ano? Balikan nga natin yung sinabi niya, yung tungkol do sa mga findings. Ano ba yung sinabi niya? Pieces na yung bilog na gano'n, na dikit-dikit yun. Para bang utak ng tao. Mubo sa katawan ng kanyang asawa. Chinek up ng doktor. Oh. So, wala namang makita doon sa laboratory, sa ihi, sa dugo. Ilang linggo raw matapos magpatingin sa doktor, nagsimula raw mamula ang balat ni Aling Teresita. Oo, makati. Talagang. Pagka sumumpong ng kape yun, hindi makakatulong magdamag yun. Kamot ang kamot yung mga lahat. Dahil sa kakulangan ng pera para sa karagdagang lab tests, 'Di ba? May karagdagang lab test pa. Dahil kulang nga ang pera, nag-settle kayo sa albularyo. Huwag niyo sasabihin walang findings. Kadalasan yan eh. Naririnig ko yan sa mga kumukonsulta sa sa mga albularyo. Paraging ang sinasabi na walang findings. Kaya nga ang tanong doon, ano ba yung mga test na ginawa sa'yo? Baka wala namang kinalaman doon sa sakit mo. Parang anong nangyari noon, kiniklear lang talaga yung katawan mo. Kasi step by step yan eh. Parang ganito yan
let's say halimbawa, may amoy patay na daga dito sa bahay. 'Di ba? Kapag unang siyasat mo, tiningnan mo yung floor, wala namang patay na daga. Does it mean ba na misteryoso yung naaamoy mo na yon? Kasi wala ka makita sa sahig eh. Sabi mo na agad, walang fine. Hindi. Pangalawang test natin, tingnan naman natin yung loob ng kisame natin. Baka nandun siya, yung patay na daga, di ba? Step by step kasi yan, hindi naman unang ay makikita mo na agad. Dahil negatibo ang nakuhang resulta ng laboratory tests, inutos daw ng doktor na sumailalim ang asawa sa biopsy. Dahil yun, parang cancer nga, Pinulagan namin November 3, ang sabi ng doktor, Kung magne-negative sa biopsy yan, wala pa raw yung titingin na espesyalista tungkol sa biopsy. So, pinababalik kami ng November 10. hindi na umabot. Binilikan namin November 10, wala pa rin. Dahil di umano sa tagal ng resulta at kakulangan Yan ang sinasabi ni Doc Willie Ong. Di ba si Doc Willie Ong yung biopsy niya, ngayon kinuha, tapos kinahaponan may result na. Yan ang sinasabi ni Doc Willie Ong na pag dito talaga sa Pilipinas, may nangyaring biopsy pala. So may suspected na cancer yung tumutubo sa asawa mo. 'Di ba? Kasi may bukol Suspected na cancer. Hindi pa naman sinasabing cancer. Kaya doon sa biopsy malalaman kung cancerous yun o hindi. na rin ang panustos sa pagpapagamot. Hindi na raw nila nakuha ang resulta ng biopsy. 'Di ba? Hindi na nakuha yung resulta. Sabi, Tapos sasabihin mo walang findings, invalid. Mrs. ko, wag na. Puro gastos lang nangyayari sa atin. Wala naman nangyayari. 'Di ba yan ang problem yung iisipin gastos agad. Kaya lang di mo masisisi talaga yung mga kababayan natin Problem talaga dito healthcare Wala, binoboto nyo sila Robin Padilla, Bong Revilla, Jinggoy. Di ba? Parang di kasi tayo natututo dito sa Pilipinas Para magkaroon ng posibleng eksplanasyon sa Tingnan sakit ni natin. Ginang Teresita, hiningi namin ang opinyon ni Dr. Paul Santos, isang internist. Maaari raw na isang uri ng agresibong cancer na kumakalat sa balat ang naging karamdaman. ni Cancer Ginang sa Teresita. balat. Pwede yung isang uri nga ng white cell, isang klaseng puting dugo, white cell, na nawala ng kontrol at dumadami ngayon, kumakalat. Ang tawag doon yung cutaneous T-cell na lymphoma. Maaring isang simptomas nito ang pangingitim at pagsusugat ng balat ni Teresita, kasabay ng lumalaking bukol sa kilikili. Ang isa pang pwedeng explanation ay yung Grabe yung itsura, tinatawag namin na paraneoplastic syndrome, okay? Pag ang balat natin nagtutuyo, nagkakabitak-bitak, nawawalan ng tubig, nagiging prone talaga yan na pasukan ng mga bakterya, okay? At kung anumang infection. And pag nagkaroon na ng infection, doon mo na makikita na nagsusugat, minsan nagnanana pa. Ang tanong, saan nakukuha kaya yun? Ano yung duwende yung nag-cause nun? Ayon pa sa doktor, wala raw siyentipikong basihan na duwende nga ang nasa likod ng sakit ni Ginang Teresita. Well, kami sa medisina, hindi naman kami naniniwala sa mga duwende, sa mga matanda, or kung ano pa man. Meron kami talaga na i-offer ng mga medical explanation, mga scientific explanation. Tulad nga sa kaso ni Mrs., meron tayong mga naiisip na mga posibleng explanation. Isang magandang bahay. May kama't kasangkapan pa. Ngunit hindi pala tao at hindi rin hayop ang dito'y nakatira. Duwende. Parang napanood ko na to somewhere. Pinakilala sa amin ni Anthony si Parang Joy nagiging swerte yata sa kanila. at Michael, mag-asawa na may mga alagang duwende. Panis ka 88. Ang punso kung saan Yung raw kay 88, semento lang na parang missile Ito talaga, panis kayo. Linyo, lipat ka na dito, Linyo. nakatira ang malamang lupa at ang dalawang bahay na ipinagawa nila para sa mga ito. Ito yung bagong bahay na ginawa nila, pero actually, parang hindi naman tinitirhan to Binabasag yung trip Hindi nila tinitirhan kasi ang original na bahay, ito, which is mas gusto nila,
Punso yan eh. I mean, parang ano yan eh. Anthill yan eh. Di ba? Ba't ano ka ng ano, binabasag nga ni Punso yan dati eh. Yung mga ganyan. So ngayon nakikita niyo sila ngayon? Yes, andyan. Nandun sa sulok na yon, medyo nagugulat. Actually, bago nga tayo pumunta meron akong nang narinig na gumapang sa mga dahon. Nagano na yun? Diba ganun ba? I think for your experience, no, pwede kang mag-alay ngayon dito. You can say sa puso mo, sa bibig mo, if ever pwedeng tahimik lang, maiintindihan nila, make a wish ng kahit ano, yung parang imposible mong makuha, para hindi mo masabing coincidence. Ganito usually ang inaalay. Mag-aalay tayo ng mga bagay na matatamis, Oh, sweets especially daw. less ang salt, kung mga maaari, walang salt. So pag inaalay mo to, sabihin mo, kaibigan, ang patatawag mo sa kanila, mga kaibigan, tanggapin nyo ito bilang alay ko, kayo na bahala. Pero ano, may nag-advise napanood ko yata sa KMJS ba? Na wag mo daw gagawin 'yan, parang ang lilitaw daw. Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam. Kasi unang-una hindi ko rin naman alam kung totoo ang duwende o hindi. Pero kung ano yung gusto kong marinig yung feedback nyo, na wag daw gagawin 'yan kasi parang mafe-feel daw ng mga duwende na submissive ka sa kanila. Parang parang hindi mutual ang mangyayari eh. Parang ang mangyayari, mafe-feel daw ng duwende na master mo sila. Well, yun ang pagkakarinig ko doon. Never mo daw gagawin yung ganyan, yung mag-aalay ka. Magandang hapon ho, mga kaibigan. Tanggapin niyo po ako bilang kaibigan niyo rin. Pakitanggap po itong... On this day, I promise forever. Salamat. May inggit si Linyo dyan. Ganda ng bahay, Linyo. O kasi lipat ka na dito. Taliwas sa nangyari kay Teresita, ang mga duwending nakilala ng mag-asawa ay wala raw ibang hatid kung hindi biyaya. Miss Joy, pakikwento naman muna kung kailan tsaka paano nagsimula yung swerte ninyo sa duwende nga. Bata pa ako. Talagang pag nananaginip ako, nakipaglaro ako sa duwende. One time pinakita nila sa akin yung ginto, pera, pinahawakan yung isa-isa. Saan nakakuha ng pera ang duwende? Pagkain. Ang una kong pinuntahan is pagkain. Usually test yun sa isang tao at saka duwende. Papipiliin ka talaga ginto, pagkain, ano. Ang bata o kahit sino, pag pinili palagi kayamanan, bagsak yun. Usually ang gusto nila yung hindi mapaghangad. Kaya doon pa lang, isang test yun na pumasa si Joy. Nang biglang may tumubong lupa sa tabi ng kanilang bahay, agaran nitong pinatingnan ni Mike kay Anthony. Sabi niya, may nakatira dyan. Pagawan mo ng bahay. Yung day na yon, yung gabi. Ano pala to si Kuya sa bungero Dumapit ako sa kanila. Sabi ko, kung gusto niyo magkabahay, pagbigyan niya ako ngayong gabi. Kaya naniwala ako. Nanalo. Nag-champion kami ng derby. Ayos. Pera ako noon. Kinabukasan, kahit puyat ako, kahit gusto ko matulog, matupad ko lang yung pangako ko sa kanila. Namili talaga ako ng materials, pinagawa ko. May hinihingi ba silang kapalit sa ganun? Wala yun, hindi totoo yun. Ang kapalit na hinihingi lang is katulad din ng ordinaryong tao. Pagmamahal, pag-aaruga, bigyan mo sila ng bahay, bigyan mo sila ng pagkain. Usually ang araw na napipili Eh, ba't sabi ni 88, yung duwende niya, yung, di ba, yung sulat ng duwende, panoorin nyo yun. Binalik niya kasi may kayamanan daw yun eh. Kaya hindi daw lang kunin kasi may kapalit daw. Pero hindi daw alam ng duwende kung ano yung kapalit. palagi ng pag-alay is Biyernes. In what form yun? Ano yung mga inaalay? Pag duwende talaga, kailangan dyan matatamis. Hanggang maaari yung walang halong asin. Ang balat nila may halong tulad natin sa nakakita na ba kayo ng bulate na nilagyan ng asin? Natalsikan sila ng kahit anong bagay na may asin, pumuputok yung balat nila eh.
That's why Ayos ah. yung naihian ng mga tao, no, doon galit na galit sila kasi nasusugat talaga sila sa ihi pa lang. Hindi, yun ang ano, katulad nung tanong ko kanina. Katulad nung tanong ko kanina doon sa yung may apoy. 'Di ba? Paano, 'di ba espiritu 'yan? I mean elemental. Ang elemental nature spirit, tama. Dahil kung spirit ka, wala kang physical body eh. So, paano sila maapektuhan ng apoy, ng asin? Kung 'di ba? Help me understand. Akala ko yung kung ayaw nila sa asin, akala ko symbolic 'yon. Pwede kasing let's say halimbawa kaya ayaw nila sa asin kasi parang alam mo na yung dahil ayaw lang nila siguro. Hindi naman siguro maapektuhan sila nun. Pero yung sinasabi niya kasi parang ano daw ng bulate eh. Balat daw ng bulate na alam mo yun. Dahil kung ganon, ibig sabihin, kaya pala natin labanan ng mga duwende. Kung ganon din lang naman pala. Kaya nating basta magtunaw ka ng asin sa tubig, tapos ibala mo sa water gun. Pwede pala silang magapi nun, kung ganon. 'Di ba? Ginagamit ko yung logic nito ni Kuya eh. Pumuputok daw ang balat pag pero 'di ba nature spirit yung mga yan? Parang ng tao. So that's why doon tayo mag-iingat, magpapasintabi tayo. Hindi lamang sina Joy at Michael ang may mga munting kaibigan sa kanilang pamilya. Maging ang pinsan ni Mike na si Adi ay meron din. Ito yung isang bahay ng duwende na mas malaki. ayos Okay, pag-aari ni Madam, Adi. So, natuwa naman sa kanila at bilang biyaya, nakikita natin. Ngayon, yung original na kinalalagan, isang resort na may mga swimming pool. Ayos meron silang mga paupahan na mga cottages at mga rooms. Yan yung biyayang nakakuha nila sa pagbibigay ng aruga. Sa ngayon wala naman silang gustong iparating Huwag na tayo mag-alaga na lang pala tayo ng duwende. sa atin. Wala silang gustong sabihin. Sa atin naman, medyo natutuwa yung isang babae na duwende sa'yo. Ayos Yan ang sigurado. Actually, naka-golden yellow ang damit niya ngayon. So, yun ang natutuwa. Natawa si Ryan Eigenman eh. Medyo natutuwa yung isang babae na duwende sa'yo. Yan ang sigurado. Golden yellow ang damit niya ngayon. Hindi ko alam kung ano ba yung tawa na yun? Tawa ba yun na na parang hindi naniniwala or tawa? Dalaga yun. Natutuwa. Para mabigyan ng anyo ang duwende para sa mga taong wala ng tinatawag na third eye, kumuha kami ng isang artist para iguhit ang itsura ng duwende ayon sa pagsasalarawan ng psychic na si Anthony. Una niyang ginuhit ang matandang duwende raw na alaga ni Adi. Prominente yan, kaya medyo nagiging seryoso yung mukha. Tapos balbasarado siya, pero yung lips niya medyo malaki. Okay, yung tenga niya, yung common tao, patutulisin mo lang. Pero yung lobe, yung pinakababa ng tenga, medyo bilog. Parang may kamukha to ah. Parang kamukha ni Pinaguhit din namin ng anyo. Ni Gary ang Ghostbuster. kasamang duwende, kabilang na ang isa sa mga alaga ni Joy, pati na ang babaeng duwende na natutuwa raw sa akin. Yung mata niya matapang, parang yung Tapang ang mata. taga-middleist na babae. Parang naka-eyeliner. Bakit nakatalikod? Okay, so tapos na yung araw dito sa Batangas. Wala sila Ana de la Cruz. Ulit yung bahay nung duwende dito para tingnan natin kung nabawasan yung inalay ko kaninang hapon. So, pasok tayo. Isa-isa naming sinalat ang mga tsokolate para tingnan kung meron nabawas sa mga ito. Pero tila nag-aatubili pa ang mga sinasabing nilalang kung katanggap-tanggap nga ba sa kanilang mga inalay kung matatamis. May kotse pa oh. Sa mga tsokolate.
punso raw ay sinasabing tirahan o taguan ng mga duwende. Pero marami rin magsasabi na baka anay o mga langgam lang ang nakatira dito. Ang punso ay isang depiction lang para ito ay daanan. Para daanan nila sa mas malaking kaharian nila o bahay nila. Pero kung ikaw, sisirain mo lang nang walang dahilan, may mangyayari kung sakaling merong nakatira o merong dumadaan doon. Para malaman ko ano nga ang nasa loob ng isang punso, nagpatulong kami kay Dr. Akda, isang eksperto sa mga insekto o entomologist at propesor sa UP Los Baños. Ang mga punso, ito ay actually pwede nating sabihin na part ng bahay ng mga anay. Dito sa mga lugar na mainit, madaming anay, may mga species na naggagawa nitong mga mound o termite, mga structure na ito para maprotektahan yung sarili nila sa mga natural enemies nila o sa panahon kasi mainit. Para patunayan ko ano nga ang nasa loob nito, ipinakita sa amin ni Dr. Akda ang halimbawa ng isang punso. Pag hinukay mo ito dito sa ground level, sa gitna ng punso, okay, Naku, yari ka! queen, Manununo may ka. royal chamber doon, nandun yung queen. Yung mga naniniwala dyan, ano na, Termis gilbus, mound building termite of the Philippines. Malalaki yung ulo nito. So pag makikita mo, pag kinulosap mo yung anay, yung soldier niya, malaki yung ulo. Actually, madami na kaming mga mayayabang siguro yan. No? mga punso dito. So kung merong mga supernatural phenomena na associated sa pagsisira ng mga punso, yung aming mga technician siguro kung saan na napunta o kung ano na nangyari. Kung hindi kinuha ng mga duwende ang alay ko, at mga anay lang pala ang nasa loob ng kinakatakutang punso, paano naman kaya maipapaliwanag ang mga swerteng dumadating kina Mike, Joy at Addy Madali lang, di ba? Pure luck. Tsaka may ginagawa kasi sila. Subukan mong may duwende ka tapos huwag kang kumilos. Hindi ka naman yayaman eh. Hindi ka naman magiging successful eh. May ginagawa kasi itong mga taon to. wala nang mag-alaga raw sila ng duwende. Pagbibigay ng aruga. Ibinahagi namin kay Dr. Marot Flores, isang socio-anthropologist, ang kwento nila Joy, Michael at Addy. Siyempre, di ba lahat tayo kasi, lalo ang Pilipino, laging iniisip yung swerte. No? Yung swerte siguro ito, laging nag-iisip na ano man ang dumating sa kanya ay dahil sa luck, no? sa swerte. Malakas sa atin yung swerte at saka malas eh. Baka Mansion naman yung ano, no? na mag-asawa, Mansion yung ano eh, oh. Panis na panis si Linyo dito eh, si Linyo. Just imagine, ano, ang ginawa lang ni Ititig Simento, di man lang pininturahan yung punso ni Linyo. sa atin yung swerte at saka malas eh. Baka naman masikap sila na mag-asawa, nagkakataon na dahil sa kasipagan nila, they receive no, yung the fruits of their labor. Minsan, pag may mga pangyayari sa ating buhay na hindi maipaliwanag ng siyensya o lohika, humahanap daw tayo ng kasagutan sa ibang lugar o paraan. Correct, 'di ba? Kasi gusto natin ng instant na sagot eh. Naranasan ko rin 'yan once ano nung let's say na stranded ka sa isang lugar, 'di ba? Kasi minsan nagda-drive ako nun sa Mindoro eh. Nakaranas ako ng flat. Wala akong reserba. Wala akong malapitan doon sa ano. Iniisip ko, hindi kaya na ano ako na katuwaan ng engkanto dito sa lugar na to or ano. 'Di ba? Kasi syempre, unang-una hindi mo expected 'yung nangyari. Out of nowhere. Pero minsan kasi mas maganda isipin natin na talagang baka naman pure nagkataon lang talaga yung pangyayari. 'Di ba? Hindi naman siya cause ng kahit na ano na minsan nangyayari talaga yung mga ganong bagay. Hindi naman siya paranormal. Kaya nga palagi kong comparison diyan, yung pagkakataon kasi nangyayari talaga sa buhay natin 'yan. 'Di ba? Katulad nung let's say tumama ka sa loto, hindi naman paranormal yung tumama ka sa loto eh. Pwede kasing mangyari sa iyo 'yun. Lalo na kung may ginawa ka ano na ikaw yung nag-isip nung number na na itataya mo doon, na saktong tumama. Pwede naman mangyari kasi talaga 'yon.
Bahagi na nga raw ng ating kultura ang paniniwala sa mga nilalang na tulad ng duwende. Pero sa panahon ng kagipitan, dapat maging bukas din tayo sa paliwanag ng siyensya. Dahil Oo. kung hindi, maaaring kapahamakan ang ating kahantungan. Hindi kasi puro kasi tayo ganyan men eh. Yung kasi ito, katulad ng sinabi ko kanina, mas madali kasing paniwalaan ito. Kesa doon sa science na i-explain sa'yo, komplikado kasi yun eh. Pero hindi natin minsan alam, nandun yung truth. 'Di ba? Eh, syempre, mas madali yung explanation na, hindi, nagalit kasi sa iyo ang duwende, kaya ka pinarusahan. Period. Hindi katulad nung, hindi, may sakit ang asawa mo na ganire, na nagsimula sa ganyan, na gagamit pa ng mga term na medical na hindi mo pa naiintindihan. Nakakatamad kasi sa utak yon. Di ba? Kaya mas maganda pang parusahan siya ng duwende dahil nagwali siya, nagsunog siya ng dahon. Tapos, ganun lang kasimple. Di ba? Pero minsan, katulad ng sinabi ni Ryan Eigenman, palawakin natin ang isip natin. Di ba? Maaring totoo yung mga elemento na yan, pero not all the time, yan lagi ang sisisihin natin. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.